Kabanata 51. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi kayang unawain. Hindi lamang iyon. Siya ay isang napakahusay na doktor. Masyadong. Hindi niya kailanman naisip sa kanyang pinakamaligaw na bangungot na magkakaroon si James ng isang nakakatakot na pagkakakilanlan. Hindi nakapagtataka na walang ginawa ang Blythe King nang mapatay si Trent. Ang taong pumatay kay Trent ay ang Black Dragon. Isang taong hindi mahawakan kahit ng Blythe King. Nagsimula lang kumalma si Charles nang umalis si James. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa sa pawis. Muli siyang nanginig ng matano niya ang sugat-sugat na si Rowena. Tumalikod upang tumakbo. Huwag kang pumunta, iligtas mo ako, ipadala mo ako sa ospital. May pera ako. Babayaran kita. Kanina, gustong mamatay ni Rowena, ngunit wala na si James. Ang kanyang kalooban, upang mabuhay bumalik. Tumigil si Charles sa pagbanggit ng pera. Tinitimbang niya ang kanyang mga pagpipilian. Sinabi ni James na iiwan niyang buhay si Rowena bago siya umalis. Kung aalis siya at namatay si Rowena, wala na siyang matatakbuhan kung si James ang magdesisyong sisihin siya dito. At saka, kung nailigtas niya si Rowena, nakakakuha siya ng pera para dito. Dahil doon, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang emergency hotline. Samantala, isinuot muli ni James ang kanyang maskarang pagkaalis niya sa villa ni Rowena. Pagkatapos ay pumunta siya sa mga tahanan ng mga Fraser, mga Zimmerman, at mga Wilson, Kensington, Caden Mausoleum, sa harap ng puntod ni Thomas Caden. 3 dagwang ulo ang inilagay sa harap ng kanyang lapida. Lumuhod si James sa libingan ni Thomas. Patay na sina Lolo, Warren Xavier, Eve Fraser, Jacob Zimmerman, at Desmond Wilson. Patay na ang lahat ng sumunog sa bahay namin noon. Pero, patawarin mo ako, hindi ko mahanap ang kinaroroonan ng moonlit flower sa cliffside's edge. Huwag kang mag-alala, talagang babawiin ko ito. Maaaring patay na ang mga pangunahing salarin. Ngunit hindi ako papayag na makalayo ng ganoon kadali ang The Great Four. Ipapakita ko sa kanila ang tunay na kawalan ng pag-asa. Gagawin kong buhay na impyerno ang kanilang buhay. Pahihirapan ko sila hanggang kamatayan para makapaghiganti. Ang aming pamilya, lumuhod sa harap ng libingan ni Thomas. Si James ay nagpahayag ng humagulgul. Siya ang Black Dragon ng Southern Plains. Ngunit kahit na sa harap ng hindi mabilang na mga tropa, hindi siya naiyak. Ang mga lalaki ay hindi lumuha kapag sila ay dumudugo. Gayunpaman, sa sandaling ito, siya ay sumigaw ng hayagan. Malakas. Maaaring siya ang pinakamakapangyarihang Black Dragon, na walang kapantay na lakas. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang kanyang tiniis sa loob ng 10 taon na ito. 10 taon na ang nakalipas. Siya ay pinaso ng apoy. Nasaksihan niya ang kanyang mga mahal sa buhay na tumataghoy sa paghihirap sa impyerno. Ang kanilang desperadong pag-iyak at mga ekspresyon ay nanunuot magpakailanman sa kanyang isipan. Gayunpaman, nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa, isang batang babae na nakapusod ang sumugod at hinubad ang kanyang mga pagkakatali. Pagkatapos ay iniligtas siya mula sa dagat ng apoy nang walang pagsasaalang-alang sa kanyang sariling kaligtasan. Pagkatapos nilang sumugod palabas ng nasusunog na lupain, tumalon siya sa ilog at hindi pinansin ang dalaga. Kahit na nakita niyang nasusunog din ito, siya ay natupok ng pagkakasala sa loob ng 10 taon na ito. Sinisi niya ang kanyang sarili. Taglay ang pagkamuhi sa kanyang likuran. Siya ay napunta mula sa pagiging hamak na sundalo tungo sa pag-angat sa mga ranggo at naging Black Dragon siya ngayon. Maaaring patay na ang kanyang mga kaaway,
Ngunit ang puot sa kanyang puso ay hindi ganoon kadaling maalis. Ang Great Four ay nagkasala. Kinailangan silang parusahan. At saka, sa sinabi sa kanya ni Rowena, alam niyang ang utak na nag-orkestra sa pagbagsak ng kanyang pamilya ay isang tao sa kabisera. Pinatay nila ang pamilya ni James para makakuha sila ng moonlit flower sa cliffside's edge. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao. Wala akong pakialam kung sino ang kumuha ng painting. Lolo, pero ipinapangako ko sa iyo na iuuna ko ang ulo niya sa iyo bilang parangal. 10 buong taon ng sakit at paghihirap ay nauwi sa mga luhang umaagos sa kanyang mukha. Di nagtagal, isang pahiwatig ng araw sa umaga ang sumilay sa abot tanaw, na nagpapaliwanag sa madilim na mundo. Pinatay niya ang mga patriarch ng The Great Four at nagbigay-pugay sa mga patay na kaluluwa ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagharap ng kanilang ulo sa kanyang lolo. Ngayon, sa kabilang banda, ay isang malaking okasyon para sa Kensington. Kahit na sa mga pamantayan ng 5 rehiyon, walang opisyal na anunsyo para sa petsa ng paghalili ng Blythe King. Ngunit naglabas sila ng paunawa na ito ay gaganapin ngayong hapon sa base militar ng Kensington. Nagdulot ito ng kaguluhan. Sinusubukan pa rin ng mga residente ng Kensington na malaman kung paano makakuha ng imbitasyon sa kaganapan. Kaagad pagkatapos, isa pang nagbabagang balita ang yumunig sa Kensington. Magandang umaga sa lahat. Ito ang Kensington News. Kagabi, ang sikat na tycoon na si Eve Fraser ay natagpuang patay sa kanilang tahanan. Sina Jacob Zimmerman at Desmond Wilson ay natagpuan ding patay sa kanilang mga tahanan. Namatay sila sa parehong paraan. Nakatali sa isang upuan at pinugutan ng ulo. Naglunsad ng investigasyon ng mga awtoridad. Para sa higit pang mga update sa balitang ito, mangyaring manatiling nakatutok sa istasyong ito. Ang balitang ito ay nagdulot ng panibagong kaguluhan. Ano? Oo, si Fraser, patriarch ng mga Fraser, ay may netong halaga na 10 bilyong dolyar. Si Jacob Zimmerman, patriarch ng mga Zimmerman, ay mayroon ding netong halaga na 10 bilyong dolyar. Si Desmond Wilson, patriarch ng Wilsons, at bahagi rin ng The Great Four, ay nagkaroon din ng malaking halaga. Ano ang nangyayari? Sino ang nang-ahas gumawa ng gulo noong magsisimula na ang seremonya ng paghalili ng Blythe King? Ang mga pagkamatay na ito ay hindi ng mga ordinaryong tao. 3 sila sa pinakakilalang tycoon sa Kensington. Malinaw na ginawa ito upang pukawin ang Blythe King. Ang lahat ay tinatalakay ang sitwasyon na nabuo. Kasama ang naunang pagkamatay ni Warren Xavier. Ang yumaong patriarch ni Xavier. Nagkataon lang ba lahat ng 4 na patriarch ng The Great Four ay patay na lahat? O may tao ba sa likod nito? Kensington. Ang ospital ng lungsod. Sa oras na dinala sa ospital si Rowena at ikinabat ang putol na palad. Gayunpaman, hindi na niya magagawa ang anumang puwersa gamit ang kamay na iyon sa hinaharap. Nakahiga siya sa kama ng ospital. Natatakpan ng mga benda ang ulo. Rowena, may nangyaring major. Patay na ang mga pinuno ng Frosiers, Zimmermans, at Wilson. Natagpuan silang lahat na nakatali sa mga upuan. Napinutol ang kanilang mga ulo. Sabi ng isang mahalagang miyembro ng Xavier's. Ano? Natigilan si Rowena. Pagkatapos ay nanginginig. Di patay. Sinong nanakit sa'yo? Rowena, may kinalaman ba ito sa pagkamatay ni Ama? Siya rin ba ang pumatay sa 3 pang ulo? Namutla si Rowena. Paalisan mo lahat ng kapamilya natin. Kuya, galit na galit niyang sabi. Lumayo ka hanggat maaari, at huwag nang babalik. Ano bang kinakatakutan mo? Rowena, naguguluhan na tanong ni Hector Xaviera. Sino nga ba ito? Ngayon ang seremonya ng paghalili ng Blythe King. Ngunit ang taong ito ay gumawa ng isang bagay na nagpayaman sa buong lungsod. Malinaw na pinupukaw nito ang Blythe King.
Walang paraan na hahayaan niyang makatakas ang sinumang ito. Huwag ka nang magtanong. Pakinggan mo lang ako. Umalis ka na. Baka mapuksa ang buong pamilya natin. Takot na takot si Rowena. Ito ang Black Dragon na pinag-uusapan nila. Walang ibig sabihin ang Blythe King. Kung sinubukan ng Blythe King na gumawa ng kahit ano, mamamatay din siya. Tumango si Hector na naguguluhan pa rin. Fine. Aayusin ko na umalis ang lahat. Pero, ano naman sayo? Umiling si Rowena. Walang silbi. Nakagawa ako ng mabigat na kasalanan. Hinding-hindi ako makakatakas. Kahit saan man ako magpunta. Umalis ka na lang. Hector, kalimutan mo na ako. Alam ni Rowena kung anong klaseng tao ang Black Dragon. Ito ay isang taong nakatayo sa ibabaw ng lahat. Tumakas. Paano niya gagawin iyon? Saan siya tatakbo? Alam niya na kahit saan siya tumakbo, hahanapin siya ng Black Dragon. Pagkatapos ay malalagay siya sa totoong problema. Gayunpaman, kung malalaman niya kung nasaan ang Moonlit Flower sa Cliffside's Edge, maaari niyang kabyusan ang sarili at maibalik ang kanyang buhay. Baka mapangalagaan pa niya ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Hindi alam ni Hector kung bakit takot na takot si Rowena. Gayunpaman, alam niyang alam na ni Rowena ang pagkakakilanlan ng pumatay sa kanilang ama. Ito rin ang taong pumatay sa iba pang mga patriarka. Isang pamilya, sa partikular, ang tumayo sa kanya, ang mga Kaydan. Mayroon lamang isang pamilya na may masamang dugo sa mga Savior pati na rin sa iba pang 3 pamilya. Ito ay ang mga Kaydan, na nawasak 10 taon na ang nakalilipas. Hindi na siya nagtanong pa o nagsalita pa. Sa halip ay tumalikod na siya para umalis. Nakahiga sa kama, si Rowena ay nawalan ng pag-asa. Ang gusto lang niya ay mabawi ng mga Savior ang kanilang kapangyarihan. Ngayon, alam na niya na walang bunga iyon. Dapat niyang sabihin ang kanyang mga pagpapala na buhay pa ang kanyang pamilya. Nakakatakot ang Black Dragon. Sinusubukan niyang tanggalin ang The Great Four minsan at para sa lahat. Naiintindihan ko naman. Batay sa nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Kahit sino pa ay mahihirapang ilagay ito sa likod nila. Walang pag-asa na sabi ni Rowena mumbled. Sabay-sabay sa kanilang base militar. Ang Blythe King ay nakasuot ng uniforme ng militar. Pinalamutian ng 5 bituin. Sir, may nangyari kagabi. Ilang tao ang pinaslang. Sila ay, lumapit ang pinagkakatiwalaang tiwala ng Blythe King, na nagbigay sa kanya ng rundown ng mga kaganapan kagabi. Nagsalubong ang kilay ng Blythe King. Ito ba ang Black Dragon? Malamang, ang itim na dragon ang iniligtas ni Thea mula sa apoy 10 taon na ang nakararaan. Ang kanyang mukha ay nasunog at nasisiraan ng anyo. Kahit papaano, nagawa niyang ibahin ang anyo ng kanyang mukha. Napunta siya sa Southern Plains. Naging isang at pumatay, mga kaaway sa larangan ng digmaan. Nagawa niya ang kanyang marka sa loob ng maikling panahon ng 10 taon. Nakuha ang moniker ng Black Dragon at pinamunuan ang Black Dragon Army ng 1,000,000 sundalo. Nalilito, nagtanong si Blythe King, may sama ng loob ba siya sa The Great Four? Natuklasan ko na ang nangyari 10 taon na ang nakalilipas tungkol sa pag-alis ng mga Kaydan ay malapit na sa X-Years. Ang sunog sa Kaydans ay nagsasangkot din ng The Great Font. Ang Blythe King ay mukhang malalim ang iniisip. Dati, ang alam lang niya ay pinatay ni James si Trent dahil gumawa si Trent ng move sa asawa niyang si Thea. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kakomplikado. Iniligtas ni Thea si James 10 taon na ang nakalilipas, habang ang mga Savior ang responsable sa pagpuksa sa mga Kaydan. Sir, ano po ang dapat nating gawin? Ito ay dapat ang seremonya ng succession mo ngayon. Ngunit gumawa ng gulo si James. Kung hindi kami magsasabi ng isang bagay, makakaapekto ito sa iyong reputasyon. Ang Blythe King ay mukhang mapait. Magsalita ka.
Anong gusto mong sabihin ko? Inaasahan mo bang magpadala ako ng hukbo at ibababa ang Black Dragon? I don't have the guts. Isumbong mo sa mga nakatataas. Tingnan natin kung ano ang sinasabi nila. Opo, Ginoo. Tahan na. May iba pa ba, sir? Kalimutan mo na iyon. Pinag-isipan pa ito ng Blythe King. At sinabing, takpan mo ito. Kumuha ka ng taong sisihin si James. Sir, mangyaring pag-isipan itong mabuti. Ang Black Dragon ay nagbitiw at bumalik sa Kensington para sa paghihiganti. Ito ay simula pa lamang. Sino ang nakakaalam kung ilan pa sa The Great Four ang mamamatay? Maaari nating pagtakpan ito ng isang beses. Ngunit magagawa ba natin ito magpakailanman? Kung hindi tayo mag-iingat, maaari itong magdulot ng kaguluhan. Higit pa rito, ito ay nasa ilalim ng iyong jurisdiction. Kung ang mga nakatataas ay dapat sisihin ang isang tao, ang responsibilidad, gawin mo ang sinasabi ko. Huminga ng malalim si Blythe King. Sino ang Black Dragon? Siya ang commander ng Southern Plains, na namumuno sa kanyang mga sundalo na parang Diyos. Hindi lamang ang kanyang lakas ay walang kapantay, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay walang kapantay. Hindi inisip ng Blythe King na nagdudulot ng anumang problema sa mga nakatataas sa Black Dragon. Kung iniulat niya ito, maaari pa silang maghinala sa kanya na nag-akusa sa Black Dragon. Talagang hindi niya magagawang sisihin kung ganoon. Oo, sir, may iisipin ako ngayon at aabisuhan ang media. Umalis ang katiwala ng Blythe King. Pinag-isipan ng Blythe King ang bagay na iyon. Tiyak na pamilyar ang mas mataas na awtoridad sa background ni James. Gayunpaman, pinayagan nila si James na bumalik sa Kensington. Then, itinalaga nila siya dito. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Huminga ng malalim ang Blythe King. Hindi na niya mahulaan ang mga iniisip nila. Bago ang seremonya ng paghalili ng Blythe King, ang tatlong natitirang patriarch ng The Great Four ay pinaslang. Nagdulot ito ng kaguluhan. Pagkatapos magbigay ng pugay si James sa kanyang pamilya, bumalik siya sa House of Royals kung saan siya naligo at nagpalit ng damit. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang telepono para sa oras. Gayunpaman, napansin niya ang ilang mga hindi nasagot na tawag at hindi pa nababasa ng mga mensahe. Sayang 8 na ng umaga. Sa Callahan's, nakaupo si Thea sa kanyang kwarto. Nakatitig sa kanyang telepono. Buong gabi siyang nagpuyat, ngunit hindi tumatawag o nagpadala man lang ng mensahe si James sa kanya. Pinilit niya ang sarili na huwag tawagan si James. After an entire night, she gave in. Ilang beses niyang tinawagan si James pero hindi ito sumasagot. Nagpadala siya ng ilang mensahe. Hindi siya sumagot. Labis siyang nag-alala. Nasaktan ko ba ang kagabi niya? Masyado ba akong harsh sa mga salita ko? Hindi napigilan ni Thea na mapag-alitan ang sarili. Puno ng panghihinayang. Nais niyang bawiin ang kanyang mga sinasabi. Binasa ni James ang mga mensahe ni Thea. Jamie, pasensya na. Nagmamadali kasi ako kahapon. Hindi ko sinasadya. Umuwi ka na. Pagbasa ng mensahe, ngumiti si James. Hindi pa siya nagalit kay Thea. Dahil lang sa galit nito ay magiging mahirap na gawain ang pagpapaliwanag sa kanya ng kahit ano. Nagkasala siya kay Thea. Iniligtas siya ni Thea, ngunit makasarili siyang tumalon sa ilog at iniwan siya. Matapos siyang iligtas, si Thea ang naging pinakapangit na babae sa Kensington. Chevron laughingstock, ridiculously all-including lots on. Ngayon, hanggat ito ay gumawa ng theater, gagawin niya ang anumang bagay na kumaway para sa pagluhod sa ibang tao. Kahit na ang landline ni Thea ay mas gugustuhin niyang mamatay sa kanyang pakiramdam kaysa mabuhay sa kanyang mga tuhod. Ito ang dignidad ng Black Dragon. Nag-reply agad siya sa message ni Thea. I'm sorry, kakagising ko lang kaya hindi ko nasagot ang mga tawag mo.
Uuwi na ako ngayon. James was planning to take a leave. Maaari itong maghintay. Mabilis siyang tumungo sa Callahan's gamit ang multi-purpose na sasakyan na walang plaka. Pagdating sa entrance ng kanilang residential area, napansin niya ang isang fleet ng mga sasakyan na nakaparada doon. Ang lahat ng mga sasakyan ay pag-aari ng mga Callahan. Nandoon ang buong pamilya, kasama si Thea. Ito ang seremonya ng paghalili ng Blythe King ngayon. Nakatanggap ng imbitasyon ang mga Callahan. Ang buong pamilya ay naruroon kasama ang kanilang mga sasakyan. Nangunguna ang isang Bentley na wala ng ilang milyong dolyar. Ang natitira ay mga BMW race car na hindi din ng milyon-milyon. Ang kotse ni David ay ang pinakamamahal. Hinangad ni Lex ang prestihiyo at katayuan. Ngayong nakakuha na siya ng imbitasyon. Gusto niyang malaman ang lahat ng Kensington. Maaaring siya lang ang pinayagang dumalo. Ngunit naglagay pa rin siya ng marangyang display kasama ang armada. May mga banner pa sa harapan ng mga sasakyan. Ang mga banner ay pagdiriwang, na naglalaman ng mga parirala tungkol sa mga Callahan na dumalo sa seremonya ng paghalili ng Blythe King. Nakatayo sa harap ni Bentley. Si Lex ay nakasuot ng matalinong suit. Nakasandal sa kanyang tungkod. Nagniningning sa pagmamalaki. Hindi na siya muling nagmukhang buhay. Lumapit si James sakay ng kanyang multi-purpose vehicle na walang plaka. Kahit na walang plaka ang kotse, mayroon itong kakaibang logo. Ito ay kahawig ng isang itim na dragon o maaaring isang itim na ulap. Nang makita ang mga Callahan, itinigil niya ang kanyang sasakyan at bumaba. Hindi pinansin ang buong pamilya. Tumungo siya kay Thea, nahati ang mukha niya sa malawak na ngiti. Kabanata 55. Jamie, humakbang si Thea at hinawakan ang kamay niya. Nag-apologetic ang itsura niya. I'm sorry sa mga nasabi ko kagabi. I might have been too harsh with my words. Saan ka nagpunta? Nasa Henry ako. How dare you show up? Ulysses asterisk starred. Lumapit si Tommy habang nakaangat ang ilong. Nakatingin kay James nang may pag-aalipusta. Sumulyap siya sa kotseng walang plaka. Isa itong multi-purpose na sasakyan na nagtatampok ng logo na hindi pa niya nakita. Palibhasa, sinabi niya, hindi mo iniisip na dalhin ito sa rehiyon ng militar. Hindi ba? Nakakahiya. At ikaw, tinuro niya si David. Tignan mo yung kotse mo. Nakakahiya ka sa amin. Lumapit si Howard. Pinag-aaralan ang mga sasakyan nina David at James. Malamig na sinabi niya, nakakahiya, mas mabuting huwag mo nang kunin ang mga kotseng ito. Tingnan kung maaari kang sumakay sa kotse ng iba. Kung hindi sinabi ni Lolo na dapat naruroon ang lahat ng miyembro ng pamilya. Hindi ko gugustuhin ikaw doon sa lahat. Ikaw ay magiging isang kahihiyan lamang. Lahat ng mga kotse ay puno. Walang sino man ang magkakaroon ng anumang espasyo na natitira. Oo, kung ako ang tatanungin mo, mas mabuting manatili na lang si Benjamin at ang kanyang pamilya. Ilang miyembro ng pamilya ang sumingit. Lumapit si Lex, nakasandal sa kanyang tungkod. Isinakay niya si Benjamin at ang kanyang pamilya. Ang kotse ni David na nagkakahalaga lamang ng $200,000. At ang kotse ni James nakahawig ng lunar piece. Sumimangot siya. I think you'd better stay behind. Lahat ng dadalo ay mga VIP. Ipapahiya mo lang kami kung magda-drive ka ng mga sasakyang ito. Nagsimulang magsabi si Thea. Lolo, pinigilan siya ni James. Nakangiting sabi niya, mananatili kami sa likuran noon. Lolo, Jamie, anong ginagawa mo? Mukhang naiinis si Thea. Oo, mananatili kami sa likod at iwasang maging kahihiyan. Masayang nakipaglaro si Gladys. Matutuya lang sila kung sumunod sila. Baka manatili rin sila sa bahay. Fair na, pumasok si Lex sa Bentley. Para sa okasyon, kumuha ang mga Callahan ng isang pangkat ng mga drummer. Nagsimula silang maglaro habang umaalis ang mga sasakyan.
Ang mga paa ay umalis na may labis na kagalakan, na umaakit ng maraming atensyon. Nang makita ng publiko ang banner, gumawa sila ng komentaryo, napakaganda nito. Paano nakakuha ng imbitasyon ang mga Callahan sa seremonya ng paghalili ng Blythe King? Narinig kong tinulungan sila ng kasintahan ni Megan Callahan na si Colson Oswald na makuha ito. Hindi ba Benjamin Callahan yun? Bakit hindi siya pupunta? He's Lex Callahan's son after all. Even some of the relatives on Patterns with Lex are invited. Bakit hindi pumunta si Benjamin at ang pamilya niya? Huwag na nating pag-usapan. Alam ng lahat na wala siyang silbi. Patuloy na dumarating ang mga boses. Walang kwenta. Tinitigan ni Gladys ng masama si Benjamin. Mula nang ikasal siya nito ay palagi na siyang minamaliit. Thea, gusto mo bang pumunta para sa succession ceremony ng Blythe King? Tumingin si James sa kanya. Bahagyang umiling si Thea, at sinabing, magkakaroon pa rin ng live stream sa internet. Panoorin na lang natin ito sa bahay sa TV. Hinawakan ni James ang kamay niya. Kung gusto mo itong panoorin ng personal, ihahatid kita. Maaari pa akong makakuha ng mga VIP na upuan sa front row. Tinuro niya yung kotse niya. Nakikita mo ito. Hindi ito isang karaniwang sasakyan. Isa itong espesyal na kotse mula sa Southern Pla. At isang tao lang ang pinapayagang gumamit nito. Nakiusap ako sa aking superior na hilain ang kanilang mga string para mahiram ko ito. Kahit na ang Western Border Patrol ay hindi patigilan ang sasakyang ito. Talaga, mukhang hindi makapaniwala si Thea. May tiwala ka ba sa kanya? Tiningnan ni David si James ng masama. Ito ay isang lunar shine lamang. Ano ang espesyal dito? Basura. Ang buong pamilya ay basura. Ang aking asawa ay basura. Ang aking anak na lalaki ay hindi mapaghangad. At ang aking manugang ay walang silbi. Sinisiraan ni Gladys ang buong pamilya. Thea na. Nawalan ng pasensya si James sa buong pamilya. Na ginabayan ni Thea sa kotse. Sa sandaling sumama siya sa kanya sa kotse. Ibinaba niya ang bintana. Pagtingin kay Gladys nakakaalis pa lang. Tinanong niya, Nay, bakit hindi ka sumama sa amin? Hindi naman kasi may gagawin ka pa. Nabalitaan ko na nandoon lahat ng mayayaman at makapangyarihang pamilya. Noon pa man ay gusto mong maging mayaman na asawa. Si Thea, di ba? Gintong pagkakataon ito. Tama ka. Tumango si Gladys. Nanlilisik si James. Hulaan mo. Matalino ka para malaman mong wala si Thea sa liga mo. Sa upuan ng pasahero, umirap si Thea. Ano iyon? James. Napangiti si James. Kung hindi ko sinabi, papayag ba si nanay na sumama? Huwag kang mag-alala. Sumakay si Gladys sa kotse. Ngunit pinili ni Benjamin at ng iba pa na umuwi. Tumakbo si James papunta sa rehiyon ng militar. Naabutan nila ang fleet ng mga sasakyan ng Callahan. Huminto si James sa pagmamadali. Nakabuntot sa mga sasakyan ng maluwag. Ang mga Callahan ay maaaring pangalawang rate ng pamilya, ngunit sila ay makatwirang mayaman. Ang bawat isa sa pamilya ay may isang mamahaling kotse o dalawa. Upang matulungan ang mga Callahan na makasabay sa mga pagpapakita, nagdala din si Colson ng isang marangyang kotse mula sa bahay upang sumali sa armada. Ang fleet ng mga luxury car ay isang napakagandang display. Sa higit sa 10 kotse sa armada at ang mga kasamang drums. Ito ay isang buhay na kaganapan talaga. Ang banner na nauuna sa fleet ay ang centerpiece ng display. Napansin ito ng bawat mata. Maraming tao ang nag-record ng eksena at nag-upload nito sa iba pang platform. Na gumagawa ng mga waves sa social media. Ang mga Callahan ay kamangha-mangha. Maraming mahahalagang pamilya sa Kensington ang nakaligtaan sa isang imbitasyon. Ngunit hindi ang mga Callahan. Well, salamat lahat kay Colson. Pinag-uusapan ito ng lahat. Sa loob ni Brentley,
Napangiti si Lex mula tenga hanggang tenga sa Athens yung nakukuha niya. Ang ibang mga kalahan ay nasiyahan din sa kanilang sarili. Ang pagdalo, kalahati. Sa seremonya ng paghalili ng Blythe King ay ipinahayag na inaprubahan niya sila. Ngayon, sila ay tunay na isang upper-class na pamilya. Salamat Sinta. Si Meghan ay nasa buwan. Hinalikan niya si Coulson, na nagmamaneho. Sa bibig, siya ay humiram ng isang Ferrari mula sa kanyang pamilya. Siya ay mukhang nasiyahan sa kanyang sarili. I told you, Meghan, hindi kita pababayaan. How's this for making your family proud? Ang galing. Sa sobrang emosyonal ni Meghan ay halos maluha-luha siya. Gayunpaman, binanggit ni tatay na hindi sapat ang $5 milyong. Ipapaalam ko kay Lolo mamaya at magbabayad siya. Meghan, hindi yon ang ibig kong sabihin. Mahal, napakalaking tulong mo. Paano ka namin hahayaang magbayad mula sa sarili mong bulsa pagkatapos nito? Huwag kang mag-alala, mayroon pa kaming ilang $1 milyong sa aming account. Mukhang nasisiyahan si Coulson. Ang fleet ng mga kotse ay sumulong ng mahirap. Napakalakas ng mga tunog ng drum na halos makabingi. Patuloy na near-record ng mga dumadaan ang eksena gamit ang kanilang mga telepono. Hindi nagtagal. Nakarating sila sa rehiyon ng militar. Hindi pa nagsimula ang seremonya. Naghihintay pa rin ang lahat sa labas. Nanatiling low profile ang mga dumalo. Lahat sila ay nag-iisa. Maya-maya lang. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga tambol at paputok. Ito ay nakadikit sa tenga. Lumingon ang lahat papunta sa ingay. Napansin ang isang fleet ng mga kotse na nangunguna ay nagpapakita ng isang banner. Nagulat ang lahat ng naruroon sa display na ito. Huminto ang armada sa labas ng rehiyon ng militar. Bumaba si Lex, nakasandal sa kanyang tungkod. Ang kanyang mukha ay maaliwalas sa pagmamalaki. Pakiramdam na parang nakita niya ang kanilang mga kamangha-manghang gawa. Ang mga kalahan ay sa wakas ay isang mas mataas na uri ng pamilya. Nakita niya ang ilang mahahalagang tao at binati sila. Kahit na ang mga kalahan ay pangalawang rate na pamilya, si Lex ay mayroon pa ring ilang koneksyon. Kahit malayo sila, Zimmerman, ikaw pala. Nakikita kong may imbitasyon ka rin. Malaki ang gastos mo. Hindi ba ikaw ang chairman ng CN Sky Pharmaceuticals? Good day, Mr. Smith. I'm Lex Callahan from Eternality. Recently, we've partnered up with Celestial Group. Pagdating pa lang niya, sinimulang batiin ni Lex ang lahat ng nakilala niya noon. Gaano man sila kalayo. Hawak pa niya sa kamay niya ang imbitasyon na ipinadala ng Western Border Patrol. Ipinagmamalaki ito. Lahat ng iba pang mga kalahan ay lumabas din sa kanilang mga sasakyan. Pakiramdam nila ay naglalakad sila sa hangin. Ito ay isang mahalagang milestone para sa kanila. Nang mapansin ang imbitasyong ginawa ni Lex, iba ang saloobin ng mga dumalo. Espesyal na bisita. Lahat sila ay mahalagang tao. Pamilyar sila sa mga imbitasyon. Mayroong iba't ibang uri ng mga imbitasyon. Ang mga inilabas sa publiko ay karaniwang mga pwesto, na mas mataas sa mga dadalo na tumayo mismo sa likuran. Gayunpaman, kakaiba ang isang espesyal na panauhin. Ang isang espesyal na panauhin ay may karapatan sa isang upuan sa harap mismo. Laking gulat ng marami sa espesyal na imbitasyon ng panauhin ni Lex. Ang mga kalahan ay isang second-rate na pamilya lamang. Paano nila nakuha ang isang imbitasyong tulad nito? Hindi nakakagulat na gumawa sila ng isang palabas dito. Inimbitahan ang mga kalahan bilang espesyal na panauhin ng Blythe King. Nagkaroon ng tumatakbong komento sa usapan. Ang mga kalahan ay dapat na malapit sa Blythe King. Kung hindi, paano nila na-secure ang imbitasyong ito? Yaong mga espesyal na panauhin ay ang talagang mahahalagang tao. Hindi sapat na maging mayaman. Mr. Callahan, ikaw pala, kumusta ka na? Lex, kaibigan ko,
Ilang taon na kitang hindi nakikita. Kahit kailan hindi ka gumanda. Nang ang imbitasyon. Maraming mahahalagang tao ang personal na bumati kay Lex. Hindi na naging proud si Lex nang mapansin niya ang malalaking putok na papalapit sa kanya. Pakiramdam niya ay kabilang na siya sa matataas na uri. Ngayon, nasiyahan siya sa isang koneksyon sa mga malalaking shot. Ang mga kalahan ay kumikinang sa pagmamalaki. Ito ang kanilang sandali. Nanatili sina James at Thea sa sasakyan sa dulo ng linya. Nagsisi si Gladys na sumama. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi sana siya dumating. Sa sobrang pag-enjoy ni Lex sa limelight, gagantimpalaan niya si Megan. Napakagandang nobyo ni Megan. Reklamo niya, walang sinabi si James. Hinihintay niyang makapasok ang lahat. Kung mataas ang inakyat ni Lex ngayon, mas lalo siyang mahuhulog mamaya. Nandoon din si Alex, nainggit siya kay Lex sa special guest invitation. It was all thanks to his granddaughter who married well. He walked up to Lex, greeting him. Kumusta ka na, Mr. Callahan? Mr. Yates? Nagulat si Lex. Nagmamadali niyang inilahad ang kamay niya para makipagkamay kay Alex. Warmly, he said, Mr. Yates, I'm satisfied and happy with our partnership. I hope that we'll always be able to work together. Of course, sabi ni Alex. Nako, ilang araw na lang. 80 na kaarawan ko na. If you have time, you're welcome to Lex. Hindi man lang natapos ang sentence niya bago pumayag si Alex. Siyempre, pupunta ako dyan. Callahan, matandang kaibigan. Isa pang boses ang umalangaw-ngaw. Lumapit ang isang lalaking nasa edad 50 anyos. Si Charles Bertrand iyon, na nasa villa din ni Rowena kagabi. Siya ang chairman ng isang malaking kumpanya ng pharmaceutical. Pangalawa lamang sa Celestial, nang matuklasan kung sino si James. Bahagya siyang kinabahan ngayong nakikipagkita sila kay Lex. Bertrand, kamusta? Nagkamay ang dalawang lalaki. Labis na pagmamalaki ang naramdaman ni Lex noon. Minsan, tinatrato nila siya bilang invisible. Ngayon, nag-aaway silang makipag-usap sa kanya. Lubos siyang nagpapasalamat sa mga Oswalds. Sa sandaling napansin ito ng mga Callahan, muli nilang hinarap si Coulson. Mr. Callahan, kamusta ka? Nandoon din si Stefan Oswald. Lumapit para makipagkamay kay Lex. Hindi niya inaasahan na kilala ni Lex ang Blythe King. Kahit na nakakakuha siya ng espesyal na imbitasyon sa panauhin. Ngayon na ang oras para pumasok sa magagandang libro ni Lex. We should be family. Dapat bang magpakasal ang anak ko at si Megan pagkatapos ng seremonya mamaya? Haha, gusto ko yan. Tumawa si Lex. Hindi pa siya nakaramdam ng pagmamalaki sa kanyang buhay. Pakiramdam sa tuktok ng mundo. Ang mga Callahan ay sa wakas ay isang mas mataas na uri ng pamilya. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto sa rehiyon ng militar. Lumapit ang mga sundalong nakasuot ng uniforme. Bumuo ng dalawang linya. Lumabas ang isang tenyente at sinabing, malapit nang magsimula ang seremonya. Ang muling pagsasaayos ng 5 hukbo ay isang malaking kaganapan na kinasasangkutan ng 5 rehiyon. Lahat ng pangunahing tauhan ng 5 rehiyon ay dumalo. Ito ay dapat na isang panloob na bagay na hindi alam ng publiko. Ngunit, dahil ang Blythe King ang pumalit bilang Commander-in-Chief ng 5 hukbo, gumawa sila ng exception. Ang ilang mga scats ay ginawang magagamit sa publiko, may mga numerong nakalimbag sa mga invitation card. Ang bawat numero ay tumutugma sa isang upuan sa venue. Nang mabalitaan nilang makapasok na sila, lahat ay gumawa ng paraan para kay Lex. Dahil siya ay isang espesyal na panauhin. Ang kanyang upuan ay nasa unahan kung saan naruroon ang mga commander ng ibang rehiyon ng militar. Dapat manguna ang isang lalaki sa kanyang tangkad. Ano ang nangyayari? Bahaging natarante si Lex. Bakit nakatayo ka pa rin? Matandang kaibigan. Sige,
Napatalon si Lex sa kanyang pag-iisip nang may tumawag sa kanya. Ano ang nangyayari? Dapat bang pumasok muna ako? Matapos ang ilang segundong paghinto ay humagalpak siya ng tawa. Tinapik ang kanyang dragon head cane sa lupa. Naglakad siya papunta sa entrance sa ilalim ng tingin ng lahat na nakataas ang ulo. Nainggit ako. Pagkatapos nito, nagawa na sana ng mga kalahan. Sa loob ng 3 taon, dadami ang mga ari-arian ng mga kalahan. Pangako ko, ang bawat tao'y munabal sa ilalim ng kanilang hininga. Kahit mahina ang mga boses, narinig pa rin ni Lex ang mga ito. Bilang isang taong naghahangad ng prestihiyo at pagkilala, nadama niya ang pagmamalaki at kasiyahang marinig ang kanilang sinasabi. Ang iba pang mga mogul sa negosyo ay sumunod sa kanya pagkatapos na si Lex ay pumunta sa WAL. Tinitingnan ng lahat ng mga milyonaryo. Napatulala sila. Ano ang nilalaro ng mga kalahan? Papalapit sila sa isang sasakyan at bumusina sa harap ng napakaraming sundalo. Kabanata 59. Katatapos lang sumaludo ng tenyente kay Lex. Bakit niya itinapon si Lex sa susunod na segundo? Napanganga ang mga kalahan nang makita nila ito. Hindi alam kung ano ang gagawin. How dare you fake an invitation from the Blythe King? We'll release you since you're a first-time offender. Otherwise, you'll be executed. Malamig na sabi ng tenyente. Hindi pinansin ni Lex ang masakit na katawan. Naawa siyang tumayo at tumingin kay Stefan. Malakas na sabi niya, Stefan, help me. The Western Border Patrol personally delivered the invitation to us because of you. Gusto ni Stefan na maghugas ng kamay kay Lex nang mabalitaan niyang may peking imbitasyon si Lex. Agad niyang sinabi, don't go making any accusations. Lex, what has your fake invitation got to do with me? Natarante si Lex, naghahanap ng ibang tutulong sa kanya. Dama po ang mga mata niya kay Coulson. Naaawa siyang naglakad papunta sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Coulson at nagmakaawa. Coulson, say something. Please help me. Nagpanik din si Coulson, paano niya malalaman ang nangyayari? May biglang pumasok na ideya sa kanya. Nagmamadaling sabi niya, Lolo, may nasaktan ka ba? I promise you that the invitation is genuine. You must have offended someone important to get treated this way. Hindi ko ginawa. Sa sobrang kaba ni Lex ay muntik na siyang umiyak. Alam ko. Ang mga paputok siguro ang nagpalungkot sa Blythe King. Lolo, hindi ba sinabi ko sa iyo na panatilihing mababa ang profile? Gusto mo sa halip na ang lahat ng karangyan? Sabi ni Coulson habang hinahampas ang kanyang noo. Lex agreed with Coulson. He regretted everything in that instant. Kung alam niya na mangyayari ito, hindi sana siya naglagay ng ganoong karangyang display. Ang mga gustong makipag-cozy kay Lex kanina ay nakatingin na sa kanya ng masama. Sa dulo ng armada ng mga kalahan, umupo si James sa driver's seat. Sa passenger seat, sinulyapan ni Thea si James. She looked confused. Jamie, ito ba ang tinutukoy mo noong sinabi mong makikita natin si Lolo na magpapakatanga? Alam mo namang mangyayari ta. Di ba? Anong nangyayari? Napangiti si James. Hindi ako nagsisinungaling kagabi. Nakipag-ugnayan ako sa superior ko sa ilang tao. Kaya naman nagpadala ang Western Border Patrol ng imbitasyon sa mga kalahan. Dahil may ibang kumuha ng credit para dito. Tinawagan ko ulit ang superior ko. Humiling ako na pinawalang bisa ng Western Border Patrol ang imbitasyon ng mga kalahan. Haha, magandang trabaho. James, magaling. Sa likod na upuan, nagsimulang tumawa si Gladys, kahit na ang kanyang ama ang pinagbabawalan. Nakaramdam siya ng saya, hindi niya maiwasang purihin si James. Ang matigas ang ulo na matandang ito ay naniniwala sa anumang sasabihin ng sinuman sa kanya. Ano ang kinalaman ng mga Oswalds dito? Serves him right for disregarding my son-in-law efforts.
Hindi nakaimik si Thea. Mom, Lolo ang pinag-uusapan natin. Paano mo nasabi? So what? Isa lang siyang matigas ang ulo na matanda. He's always been biased toward and John. What about your dad? I'm pleased that he's suffering. What are you going to do about it? Bahagyang ngumiti si James, bumaling siya at tumingin kay Thea. Thea, gusto mo bang pumunta para sa succession ceremony ng Blythe King? Ha? Natigilan si Thea. She asked, pwede pa ba tayo? The Callahan's invitation is now void. Tumawa si James at tinapik ang manibela. Di ba sabi ko sayo, this car belongs to a VIP. Let's put it this way. My superior's friend is the VI pass driver. Wala siya sa Kensington ngayon. Kaya nakiusap ako sa superior ko na payagan akong magmaneho ng sasakyan. With ang sasakyang ito, ang Western Border Patrol ay tiyak na papalampasan tayo. Sigurado ka ba? Hindi sigurado si Thea na maniniwala siya. Ano pang hinihintay mo? Go! Naniwala si Gladys kay James. Tinamaan siya sa ulo. Sige. Ngumiti si James at pinaandar ang sasakyan. Bumusina habang umaalis. Beep! Nang masaksihan ang lahat na itinapon ni Lex. May tumunog na busina mula sa dulo ng armada ng mga Callahan. Lumitaw ang isang multi-purpose na sasakyan na walang plaka. Sa sandaling gumalaw ang sasakyan. Ibinaba ni Gladys ang bintana at inilabas ang kanyang ulo. Tinitingnan ng lahat ng mga milyonaryo. Napatulala sila. Ano ang nilalaro ng mga Callahan? Papalapit sila sa isang kotse at bumusina sa harap ng napakaraming sundalo. Nagpaplano ba silang magmaneho papunta sa rehiyon ng militar? Kabanata 60. Lubos na pinagsisihan ni Lex ang lahat. Pinagsisihan niya ang paglalagay ng ganoong karangyang display. Pati na ang pagpapaputok sa labas ng rehiyon ng militar. Ngayong hindi masaya ang mga nakatataas. Nawalan siya ng pagkakataong dumalo sa seremonya ng succession. Maya-maya lang ay may tumunog na busina. Nakita ni Lex si James na papalapit sa isang sasakyan. At hayon, nag-aalala na hindi siya makahanap ng punching bag. Nakasandal sa kanyang tungkod. Lumapit siya sa kotse. Galit niyang tinapik ang kanyang tungkod sa lupa. Walang kwenta kang B*****. Hindi pa ba sapat ang ginawa mo? Umalis ka agad. B. Tumingin si James sa nakangusong si Lex at bumusina. Hiniling na umalis siya. Iniangat ni Gladys ang ulo. Dad, what are you doing? What happened? Why are you covered in dust? Oh yeah, James said that he can drive in. You're not young anymore. Why don't you hop in? Ihahatid ka namin sa loob. Nagalit si Lex sa sinabi ni Gladys, she did it on purpose. Knowing that Lex would never believe what she said. Dahil sa pagiging ego niya. Hindi rin siya papasok sa sasakyan. Lumapit si Tommy na umuungal, James. Tanga, anong ginagawa mo? Magwala ka. Hindi mo ba alam kung nasaan kami? How dare you bring the car over? Wag mo kaming idamay sa gulo mo. Lumapit si Howard sa kanila. Naghahanda na sampilan si James. Gayunpaman, sakto namang tinakpan ni James ang kanyang bintana. Jamie, itigil mo na. Sinakta ni Lolo ang Blythe King. Kung patuloy tayong manggugulo, ano ang mangyayari sa atin? Natakot si Thea. Nasa labas lang sila ng rehiyon ng militar. Bukod sa Blythe King, marami pa ring ibang mahahalagang tao sa loob. Beep beep. Bumusina muli si James. Senyales na umalis na ang mga Callahan. Hinaharangan nila ang sasakyan. Niyaya ni Gladys si Lex na sumama ulit sa kanila. Matapos tumanggi si Lex ay ngumiti siya. James, hindi pumapasok ang ulo na matanda. Alam kong hindi. Fair na pumasok na tayo. I'm warning you, you better make me proud this time. Kung hindi, hinding-hindi kita mapapatawad. Lahat ay tumingin na para bang naghihintay ng isang drama. Nakakatuwa ang mga Callahan. Una,
Nakagawa sila ng pekeng imbitasyon na may bonggang display na may mga tambol at paputok para aibut. Natatakot na walang makaalam ng kanilang nagawa. Ngayon, gusto nilang magmaneho sa rehiyon ng militar. Ang buong pamilya ba ay tanga? Si James ay hindi malapit na itumba si Lex gamit ang kanyang sasakyan. Bahagya siyang tumalikod at umikot kay Lex at sa iba pang kalahans. Gayunpaman, may pila sa harap nila. Beep beep, bumusina ulit si James. Gladys poked her head out. Shouting, bulag ka ba? Can't you see that this is a car? Get out the way. Nagkatinginan ang mga mogul. Pagkatapos, sa mapanuksong ekspresyon, naghiwalay sila at gumawa ng paraan para kay James. Basura, nanginginig sa galit si Lex. Itinaas niya ang kanyang tungkod. Sumugod at hinampas ng malakas ang likurang windshield. Gayunpaman, hindi nabasag ang salamin. Sa halip, napaatras si Lex at muling bumagsak sa lupa. Tinulungan ng ilan sa mga kalahan si Lex na makatayo. Namutla si Lex. Bilis, tigilan mo sila, huwag niya tayong idamay sa gulo. Sabay-sabay na kumilos ang mga kalahan. Hinarang nila ang sasakyan ni James. Hindi na siya pinayagang umaban.